patuloy na pagiging tapat sa pagtalima sa salita ng mahal na Panginoon. Tayo na po ay dadako sa pag-aaral po natin ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo po tumayo, pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos, dadalhin natin talagang mangaral ng mahal na Panginoon buong pagkakataon. Ipinagkakalob na po natin sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred D. Asis. Thank you. God bless you, beloved preacher, Brother Ronald. Dahil po minalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal po Jesus, yung matamis banal na presensya, yung pinadama sa bansa namin sa magang ito. Maraming salamat, mahal Pinoon, sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga pagtoo, sa mga special awitens, awitin ng Children's Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugin, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat sa mga naging matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal Pinoon, ko magpala. Sa kanakin ako magawa, umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless thy children once again, Lord, through your word. Sa akin sila saway lahat yung nagkaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timo sa miliban daw, sa pusing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, in the name of Jesus. The name of it is Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong to our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Binabati ko rin po at we are happy. Kasama pa rin po natin isa sa mga apo nating mga pastor, beloved Paul Almeida, with his beloved wife, beloved Siren, pwede naman na Pinoon. And nabati ko rin po ang lahat ating mga beloved preachers, beloved co-workers, ating mga webcast viewers, sa mga wits, ating mga instrumentalists, at sa yung lahat na mahal. Magandang umaga po. Pwede natin malapin noon. Hallelujah. Our topic for today is why trials come our way. Bakit yung mga pagsubok ay dumarating sa ating mga buhay? Why trials come our way? Mahal, there are two kinds of trials or two kinds of a storm sa mansulatan. Dalawang pagsubok ang dumarating sa mga buhay ng Kristiyano. Dalawang paraan ng pagsubok. Una, when we were disobedient to the word of the Lord. Isa sa mga dahilan bakit dumaraan ang pagsubok sa atin kung tayo'y lumalabag sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo'y nagkakamali o nakakalabag sa kalooban ng Diyos. Isa po yan sa dahilan kaya dumarating yung mga trials. Amen? Namahal? Nandiyan po yan sa aklat ni Jonah, kindly read. Prophet Jonah, chapter 1, verses 1 up to 4. Jonas, kapitulo po 1, ang talata po 1 hanggang 4. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon. Sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. At magsabi, praise the Lord. Ayan na mahal, dumating ang trials o hindi magandang pangyayari kay Prophet Jonah dahil siya po'y sumuway sa utos
ng ating mahal na Panginoon. Yeah? Sa uno, sabi nga dyan, dumating ang salita ng Panginoon kay Jonah at sinabi sa kanya, ay basahin natin, ulitin natin na mahal, medyo nawawala yung signal dyan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bumangon ka, pumunta ka sa Ninive. Yan ang salita ng Panginoon. Yan ang utos sa kanya. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it. For their wickedness is come up before me. Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Na mahal, yung salita niya ng mahal na Panginoon kay Prophet Jonah ay salita rin yung mahal na Panginoon sa atin ngayon. Amen? Our duty is to proclaim the gospel all over the world. Sa buong sanlibutan, sapagkat sobra ang kasamaan ng tao. Ang layunin ng Ebanghelyo para iparating sa lahat ng mga bansa, para warning sa mga tao sa sobrang kasamaan ng tao. Para sila ay hindi mapapahamak. Amen? So, kung gusto natin ang mahal na Panginoon, laging kasama natin, our number one duty is to go and proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. Ano sabi dyan sa 2? Ayun na nga. Pupunta sa Ninive, minamahal. Sa 3, ano sabi? But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Ano mo? Sa Ninive siya pinapupunta, ngunit si Jonah ay tumakas papunta Tarshish. Nag-iba siya. Hindi na sinunod yung salita ng Panginoon. Minsan nangyayari din sa atin yan. Amen ba, mahal? Kaya minsan, may mga trials na dumarating sa atin because of our disobedience to the word of the Lord. Sa ating pagsuway sa salita, utos ng ating mahal na Panginoon. Nangyayari po yan sa bawat Christians, sa bawat anak ng Diyos. Mabigat na pagsubok, minsan, kadalasan, maraming pagsubok kasi nga hindi natin sinunod yung salita ng ating mahal na Panginoon. Alam nyo ba, ang greatest commission in our time, pinaka-mahalaga na pinagbilin ng mahal na Panginoon Jesus sa atin, humayo tayo at ipalaganap ang mabuting balita. Amen? Minsan nakatuon lamang tayo sa ating mga problema, sa mga ating kabuhayan, sa ating mga interes sa buhay, sa ating future. Madalas yun lamang iniisip ng iba. Kaya yung buhay natin minsan mabigat. Pero pag sundin natin yung pinagbilin ng mahal na Panginoon sa atin, magiging magaan ang ating buhay. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen? Yan po ang pinaka-tutumbok ng sinabi ng Biblia, hanapin muna ninyo ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay daragdag ko sa inyo. Yan po ang pinakamalalim na kahulugan ng seek first the kingdom of God. Pinakamalalim na kahulugan niya, kingdom of God, kaluluwa ang tinutukoy. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kung nare-review niyo yung mga pangaral ng mga pastor ng araw, lagi sinasabi natin mga pastor, gusto niyo malutas ang mga problema ninyo, pagpapalain kayo, makiisa kayo sa paghahayo ng salita ng Diyos. Amen? Lagi sinasabi natin mga pastor ng araw yan. May mga krusada o personal evangelism, maghayo ka, pinamahal. Mabilis malutas ang mga problema at mabilis tugunin ang ating mga panalangin. Amen? But most of the time, we are just focusing
on our own selves, di ba? Napaka-focus lamang tayo sa ating sarili. Nakalimutan natin na kaya tayo niligtas ng Diyos para magligtas ng kaluluwa. Amen? Hindi kalooban ng Diyos na isang tao ay matapon sa impyerno. God is not willing that any should perish. Yan ang sabi ng Biblia. Ayaw niya na may isa man mapahamak. Ayaw niya. Kaya tayo'y inaatasan, minamahal. Ano man ang klaseng ating kakayahan, gawin natin. Makiisa tayo sa pagpapalaganap ng gospel. Amen? Kaya pag may mga crusade tayo, may mga barangay crusade o crusade tayo na mahal, dapat maging masaya ka. Malapakan natin, mahal ang Panginoon. Amen? Iba kasi pag may mga krusada na, inisip agad, naku, gastos na naman. Di ba? Yun yung isip na iba, pag may krusada, naku, gastos na naman. Sigurado, pledges na naman ito. Mahal, yan lang pagkakataon mo para masunod mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano sabi sa 3, sa Jonah? Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon at siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. 4. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat. Iyan na. Hindi sa sumunod eh. Di ba? Pinapupunta siya doon sa Nineveh, dito siya pumunta sa Tarsis. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat. Palakpakan natin, malapay, no? Diba? Pag sumuway tayo, sigurado yan, may bagyong darating sa'yo. Hindi magkakamali ang Word of God. Once na nilabag natin ang salita ng Panginoon, mahal na Panginoon. Pag tinawag ka, umawit ka. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Pag tinawag ka mangaral ka. Iba-iba ang tawag natin, pinamahal. Pero pag nilabag mo yan, pinamahal, mayroon darating sa iyo na malakas na hangin. Ibig sabihin, malakas na pagsubok, malaking pagsubok. Yan o? Si Jonah, nilabag. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, nagpasapit na malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Na anupat ang sasakyan ay halos masira. Kaya, one of the reasons why trials come our way is when we are disobeying the word of the Lord. Kung tayo'y sumusuway sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? At doon na rin po dumarating yung mga chastisement, yung mga paalala. Amen? Mga palo ang tawag dyan. Mga palo. Ayan. Hebreo 12:5. Ayan. May mga palo na nangyari sa atin kasi nga, may nalabag tayo. Okay? Ayan. Pakibasa sa 5. Hebreo 12, talatang 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinagkikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Amen. Yan, no? Ang inyong nilimot ang inaaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walaing bahala ang parusa ng Panginoon. Hindi naman talaga parusa yan. Minsan yung pagsaling sa Tagalog, minsan hindi akma. Sa English kasi chastisement. Yeah? Hindi parusa yon. Yan ay paalala o pagtutuwid. Amen? Minamahal? Umanglupaypan man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Pag tayo pinalalahanan, huwag tayong manlupaypay. Malapakan natin malapay. Diba? Bakit hindi tayo dapat manlupaypay? Sa S, anong sabi dyan? Yan, sapagkat
Pinarurusahan. Ayan, pinarurusahan na naman. Hindi pala parusahan yan. Yung pagsalin lang medyo hindi masyadong tama. Sapagkat tinutuwid o pinapalo ng mahal na Panginoon ang kanyang iniibig. Palapakan natin mahal na Panginoon, di ba? Kasi iniibig ka eh. Pag anak ka, iniibig ka, kaya binibigyan tayo ng chastisement. Pinapalahala lang tayo. At hinampas ang bawat tinatanggap niyang anak. Hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Pag anak tayo, hinahampas tayo. Mayroon bang magulang sa laman na pag ang kanyang anak ay mali ang ginagawa, hindi hinahampas? Aba, ang tawag niya sa magulang, konsentidor. Diba? Grabe na ginagawa ng anak niya. Ba, hindi pa rin hinahampas. Ako, maliit pa ako. Daming beses ko nakatikim ng hampas. Alam mo na sa probinsya, noong araw, mga magulang mahigpit, kung ano mahawakan niya, ihampas sa'yo. Naranasan ko yan. Minsan yung malaking kawayan. Yun na, naranasan ko lahat yan. Pero salamat sa mga paghampas na yan, nagkaroon tayo ng maayos na pag-uugali. Di ba? Gando nila mahal na Panginoon. Kaya inampas tayo kasi gusto niya maging kabahagi tayo ng kanyang kabanalan. 7. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Pag nagtitiis tayo ng mga paalala, inaari tayo na tunay na anak ng Diyos. Kaya pag may paalala, tiisin natin. Kasi nakabubuti yan sa atin. Amen? Kaya nga, huwag daw tayo manlupay-pay pag mayroong paalala. Iba kasing anak ng Diyos, pag may paalala na, wala nang gana maglingkod. Di ba? May naalala nga akong kapatira nung araw. Nung siya'y, patotoo niya kasi nagtitinda sa ng puto nung araw sa Pangasinan kami. Siguro mga 25 years ago. Titinda sa ng puto. Nung siya'y tapat na tapat magbigay, wala pang tanghali, ubus na yung kanyang tinda. Nung dumadami na yung kanyang paninda, nang hinaya na sa magbigay. Ano nangyari? Sabi niya, nagtinda ako, natapilok sa lahat ng puto na natapon sa kanal. Tingnan mo paalala. Kasi, sinumay na niya, nang hinaya na sa, laki na lang ibibigay ko kasi umuunlad yan ang kanyang negosyo eh. Dumadami kay paninda. Bagaman siya nag-aalok lamang, dami niya nang dala. Basket na. Hindi na siya nagbigay ng hinay. So, ang laki na yata binibigay ko. O ano nangyari? Natapilok, natapon lahat. Tingnan mo? Yun ang paalala. Kaya sabi niya, ayaw ko lamang hinayang. Gusto ko ibigay ang para sa ating mahal na Panginoon. Nalungkot siya. Sabi niya, parang ayaw ko na magtinda. Kasi natapon lahat. Pero nirealize niya, yan lamang ay paalala. Sabi ko sa kanya, paalala niya kasi mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin, huwag mo lang ulitin. Ituloy mo at lalo kang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat alin nga ang anak ang hindi pinaparusahan ng kanyang ama. Di ba? Yun ang sinasabi natin kanina. Lahat ng anak sa sanlibutan, ama natin sa laman, mga magulang natin dito sa mundo, lahat tayo tinutuwid ang ating ama. Di ba? Lahat tayo. Ang mga anak natin, pinapalo natin. Nakasulat sa Biblia, ang anak daw nila, spare the rod, spoil the child. Sabi sa Proverbs, kung pigilin mong pamalo, in-spoil daw natin yung ating anak. Diba? Nasa ba na nakasulatan yan? Pag mali ang anak natin, paluin natin para maging matuwid ang kanyang lakad. Amen? Tingnan mo yung mga anak mayaman, mga laki sa layaw. Di ba? Ang daming, hindi naman lahat ha. Marami namang anak na mayayaman na maganda naman ang pag-ugali. Pero marami ang nakikita sa balita, nababasa,
narinig natin, minsan kakilala natin, anak mayaman, laki sa layaw, ano nangyari? Lulong sa droga. Di ba? Nasa bilangguan. O isa lang. Kasi nga, laki sa layaw. Hindi pinapalo ng magulang. Kasi nga, lahat ng gusto ipagbibigay. Kaya lumaki na laki sa layaw. Kaya nalulong sa masama. O, maraming ganyan. Mahal. Kaya, ang utos ng Panginoon, huwag mong pigilan ang pamali mo kung kailangan para ang anak ay maging matuwid. Ganon din sa spiritual. Kung kailangan tayo palalahanan, ginagawa ng Diyos. Bakit? Para tayo maging matuwid sa kanyang harapan. 8. Tatapat kung kayo hindi pinaparusahan na pawang naranasan ng lahat. O, lahat pala tayo nakakaranas ng pagpapaalala pagtutuwid Kung tayo daw hindi pinapalalahanan o pinarusahan, kung gayo'y mga anak, sa ligaw kayo at hindi tunay na anak nila mo. Kaya tayo pinapalahanan kasi tunay tayo na anak. And I say, praise the Lord. Amen ba? Kaya pag may pangako ka sa Malapinon, tuparin mo. Malapakan natin Malapinon. Pag hindi mo tinupad, ayan na, may palo na. Di ba? May palo na. Ang pangako mo sa Malapinon na ikaw ay iba nangako na Malapinon, ako'y mag-ayuno. Di ba? Hindi mo tinupad, kakaroon ka ng problema. Di ba? Kasi nga, tunay tayo na anak. Hindi anak-anakan, tunay na anak ng Diyos. Malapakan natin Malapinon. Amen? Kaya minamahal, bakit dumarating yung trials? Una, because of our disobedience to the word of the Lord. Dahil sinuway natin ang kanyang kalooban. Pero ang Diyos hindi galit, Hindi galit. Kaya lamang tayo'y tinutuwid kasi yan ang kaya layunin. 9, pakibasa. Bukod dito'y tayo'y nagkaroon ng mga ama ng laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo'y magpasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Diba? Yung ama natin, kaya natin ginagalang ama natin kasi nga, pinapalo tayo pag gumagawa tayo ng hindi tama sa kanilang paningin. Lalo na tayo magpasakop sa amang, sa Diyos na Ama sa langit. Amen? Diyos na pasakop sa Ama ng mga espiritu. Walang iba tinutukoy ang ating Malapinon, ang mga espiritu. At tayo'y mabubuhay. Pag nagpasakop tayo, ibig sabihin, pag tayo sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang utos, minsan mahirap. Parang inisip natin, hindi natin kaya. Pero sabi ng Panginoon, lahat na ibibigay ko sa iyong pagsubok, ay binigay ko yan sa iyo, na kaya mo yan. Amen? Hindi magbibigay Malapinon ng trial kasi hindi natin kaya. Siya rin ang gagawa ng paraan para tayo'y makapasa. Yeah? Kaya ang sabi ng masulatan, pasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo'y mabubuhay. Ano ibig sabihin? Mabubuhay, pagpapalain at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, ang trials, ang pagsubok, ang layunin niyan ay for discipline and correction. Amen, na mahal? Ang layunin ng pagsubok ay pagdisiplina at pagtutuwid. Hallelujah. Ano sabi sa 10? Sapagkat katotohanan tayo pinaparusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, yung ama natin yan sa lupa. Ngunit siya ay sa kapakinabangan natin. Ang mahal na Panginoon, pag tayo'y binibigyan ng pagdisiplina para sa ating kapakinabangan upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Palapakan natin, malapin mo? Di ba? After ng mga trials natin, after ng paalala sa atin, ano nangyari sa atin? Di ba nagiging matuwid tayo? Tama ba, minamahal? Nagiging banal tayo. Nagkaroon tayo ng takot.
Kaya nagiging matuwid tayo. Kaya huwag tayo malungkot. Pag may trials, may palala, ibig sabihin, gusto ng Diyos maging kabahagi ka ng kanyang kabalalan. Marami kayang tumatalikod pag may mga trials. Iba nang lupay-pay sa paglilingkod, iba naman na-discourage dahil sa pagsubok na mahal. Pero dapat natin maintindihan na kaya tayo binibigyan ng pagtutuwid, ng disiplina, kasi gusto niya maging kabahagi tayo ng kanyang kabanalan. Amen? Kabahagi. Grabing pagmamalasakit ng ating mahal na Panginoon. Kaya pala tayo tinutuwid kasi gusto niya maging kabahagi tayo ng kanyang kabanalan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So, alam na natin, bakit dumarating ang mga trials, isang dahilan of ang ating pagsuway sa salita ng Panginoon. Ikalawa, akala natin, kaya lang tayo dumarating sa mga pagsubok, minsan dumarating sa mga mabigat sa buhay, dahil sumuway tayo. Hindi lang po yun. Kahit sumusunod ka, may trials pa din. Malapahan natin, malapahan. Amen? So, yan nga natin topic. Bakit dumarating ang mga trials? Why trials come our way? One reason is when we disobey the word of the Lord. Another, when we are following the word of the Lord. Pag tayo sumusunod, may trials din. Di ba? Hindi lang pag tayo sumusuway. Pero ano ang purpose? Bakit kung tayo'y sumusunod ay may trials? Anong purpose? Para naman tayo'y lumago. Palakpakan natin, malapay Lord. Amen? Para lumago. Para lumago at tayo ay mag-level up. Amen ba? Mahal. Para examination yan sa eskwelahan. Grade 1. Hindi ka makakarating sa grade 2 kung hindi ka dumaan sa examination. Ganun sa spiritual. Halimbawa, pinagpapala ka na ngayon. Halimbawa, meron ka lang isang truck. Halimbawa lang yun. Isang truck, meron ka lang isang restaurant. Gusto mo pa yun, dagdagan pa yung pagpapala mo. Kaya, bibigyan ka pa ng pagsubok. Bibigyan ka ng pagsubok para mag-level up ang negosyo mo. Kailangan mapasahan mo yan, minamahal. Pag hindi mo napasahan yan, mamanatili ka lang sa isang truck. Ang gusto malapin noon, ang kanyang, the dream, the desire of God for His children is for you to become prosperous and great. Maging pinagpala at maging dakila ka. Yun talaga ang desire ng Diyos sa puso niya. You read the Word of God. Hindi mo natin mababasa lahat. Ang puso ng Diyos, laging pagpapala, kabutihan mo. Palaguin ka, step by step. Pero bago ka umakbang sa another step higher, may examination yan. Amen? May exam, may test yan. Amen? So, kailan mapasahan natin yung mga test, mga pagsubok na yan? Paano ka makakapasa? Huwag ka magreklamo. Tuloy ka lang sa pagpupuri sa ating malapad. Diba? Kaya nga, si Job nga ayan sa Biblia. Mamaya, madaanan na, mababasa natin. Si Job, nakapasa ng pagsubok. Kaya pinagpala ng lubusan. Hindi ang mahal na magbibigay ng pagpapala. O kung pinagpapala ka na, hindi yan madadagdagan kung hindi dadaan ka muna sa isang pagsubok. Malinaw sa masulatan na mahal. So, kahit sumusunod ka, may pagsubok. Matthew chapter 14, verse 22. Kindly read. Kahit sumunod ka sa utos niya, minsan may pagsubok pa rin yan. Yung nga lang, ang layunin niyan, to make you grow, para lumago ka. Hallelujah. 14:22, Mateo 14:22. Dito po sa aklat ng Mateo 14, ang talata po ay 22. At pagdakay pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong. Silulan sa daong at magsiuna sa kanya
sa kabilang ibayo hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. Yan, ituloy ko na namin naman. Yan. At pagkadakay, pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang sa pinayayaon niya ang mga karamihan. Tuloy-tuloy. 23. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang gumabi na, ay siya ay nag-iisa doon. Tuloy. 24. Datapot ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Tingnan mo. Sabi niya, mauna na kayo sa mga alagad. Katapos nila magtipon-tipon, mangaral man na Pinoon, pinakain niya yung libo-libo na mga tao ng 2 tinapay lamang, di ba? At 3 pirasong isda. Libo-libo ang pinakain. Di ba? Nagkatipon sila. Yan ang istorya dyan eh. So, anong pinapakita doon? Sa Malapinoon, hindi na tinitingnan. Maliit o malaki, kaya niya gawin ang isang bagay. Kahit maliit ang hawak mo, kaya yan, isupply ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Amen? E huwag ka mag-isip ng kinabukasan mo. Ang isipin mo, yung kalooban ng Malapinoon, paano mo sundin. Dahil alam niya ang kalutasan ng iyong problema. Ganun lang Diyos eh. Hindi ka dapat mag-alala sa kinabukasan mo o sa kailangan mo. Huwag kang mag-worry. Huwag kang mag-alala. Gawin mo lang yung gusto niya, sabi ng Biblia, at idaragdag ng Diyos ang lahat ng kailangan. Amen? Praise the Lord. Yan ang istorya dyan. Sila ay sumunod, sige, pumunta na, mauna na kayo. Dahil yung mga tao, pauwiin pa niya. Sumunod yung mga lagad. Pero pagdating na sa gitna ng dagat, hinampas na mga alon. Ayan, hinampas sila ng alon, lalakas ng alon, natakot sila. Kasi akala nila lulubog na sila. Yan ay pagsubok pa rin. Sinunod nila Malapinon, sila pumunta doon, ulit sila hinampas ng mga alon. Ganun din sa atin. Kahit sumusunod ka, minsan may alon ng pagsubok pa rin. Alapakan natin, Malapinon. Amen? Daming talata sa Balalang Sulatan. Sina Pablo, inutusan, mangaral kung saan dako, sa Roma, sa Corinto, sa Galacia, sa Colosa, sa Pilipos, saan-saan sa nangaral ng mga Gentile nations. Pero ilang beses si Pablo, nasira yung barko na kaya sinasakyan. Nandiyan sa Biblia, sa gawa. Ilang beses nasira yung barko, sinira ng bagyo habang sila naglalakbay. Pero sinunod siya, yung utos ng Diyos na, ipangaral mo aking ebanghelyo. Diba? Kaya kahit sumusunod ka, may trials. Pero ang pagsubok na yan, hindi para i-correct ka. Ang pagsubok na yan, para ka palaguin ng husto ng ating malak. Diba? Kaya, tanungin natin ang sarili natin, bakit dumarating sa akin ang pagsubok? Ako ba'y sumuway o ako'y sumunod? Pag sumuway tayo sa salita ng mahal na Panginoon, kinokorek tayo. Yan, dinidisiplina tayo. Pero pag tayo sumunod, pinapalago tayo. Pinapalakas tayo ang ating pananampalataya. Kaya, pasalamatan natin lahat ng bagay. Dahil sabi niya, all things work together for good to them that love the Lord. I say, praise the Lord. Pag umibig tayo sa Malapinoon, lahat ng bagay, nakabubuti. Purihin natin Malapinoon. Kaya nga, dyan sa banal na kasulatan, most of the time, we feel uncomfortable. Yan, di tayo komportable sa ating paglilingkod. Di ba? Naalala ko ito, patutukoy ni Brother Gilbert. Hindi na kanina, bigla nawala. Saan ka na? Brother Gilbert. Natutulog na yata eh. Tinino, baka naghihilik na dyan sa likod. Kanina, nakita ko lang dito. Narinig ko testimony na kanina eh. Sabi niya, ang sarap pala, sabi niya, akala ko mahirap maging worker. Akala mo lang yun. Diba? Akala ko mahirap maging worker. Masarap pala! Akala mo lang yun. Subukan mong umabuti ka ng 10 taon dito. Sa una. Pero totoo yan. Sinintulot na mahirap,
para ikaw ay pagpalain. Amen ba? Kasi gusto natin, walang hirap eh. Gusto natin diretso agad eh. Mayroon bang ganon? Di ba? Para maging panahon ni Abraham, gusto ko yung maging katulad ang panampalataya ni Abraham. Di ba? Nakakaingit si Abraham. Ang lakas ng pananampalataya. Gusto mo maging katulad ni Abraham, malakas ang panampalataya. Maganda yan. Kung yun ang gusto mo. Pero pag pagsubok na, ayaw ko ng pagsubok ni Abraham. Ha? Ang lakas ng panampalataya ni Abraham eh. Ang iyong anak, ialay mo doon sa isa sa mga bundok sa Moriah. Ibig sabihin, patayin mo anak mo, ialay mo sa akin. Yun ibig sabihin. Gusto ko ang panampalataya ni Abraham kasi pinagpala, malakas ang panampalataya. Pero pagsubok ni Abraham, ayaw ko ng pagsubok ni Abraham. Yung panampalataya na. Yung papapala ni Abraham gusto ko, yung pagsubok niya ayaw ko. Ay, hindi naman pwede yun. Gusto mo papapala, pati pagsubok, harapin mo. Palapakan natin, malapay, no? Amen? Bakit may pagsubok ang mga Kristiyano? Number one reason is to build up our character. Para i-build up ang ating pagkatao. Diba? Kasi gusto natin comfort eh. Yung comfortable tayo. Comfortable. Yan ang gusto natin. Gusto ng tao yan. Lahat tayo lang gusto natin. Comfortable. Pero pag yun ang gusto natin, hindi tayo lalago, minamahal. Hindi tayo, magiging bansot ang ating pananampalataya. Kaya pag may pagsubok, harapin mo. At pagtagumpayan mo. Dahil dyan ka, pagpapalain, dyan ka lalago. It will build up your character. The purpose of trials is to build up your character. The purpose of our lives is not comfort, but to build our character. Yan sa bansa natin. Kaya kung komportable hinanap natin, hindi yan ang layunin ng mahal na Panginoon. Kaya tayo niligtas para tayo biging katulad ng ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Amen? Laging sinasabi natin, beloved Mama dear, nung araw, ang ating kapahingahan, mga kapatid, mga workers, nasabi sa amin, kasi nung araw, puro krusada eh. Siyempre, pag krusada, sigurado yan. Ayuno yan. Nung araw, nung way back 40 years ago, kahit ayaw mo mag-ayuno sa pastoral house, mag-ayuno ka. Bakit? Wala naman pagkain eh. Palaman natin, palaman. Hallelujah! Praise the Lord! Ang hirap kaya mag-ayuno. Kami nung mga bago pa kami sa pastoral house, nung bagong worker, naku, ang hirap mag-ayuno. Pero salamat sa walang pagkain, nasanay kami mag-ayuno. Tignan mo? Nakabuti pala. Yung trials pala nakabuti. Nakapag-ayuno tayo na mahaba, dahil napilitan tayo, maganda. Bakit? Lumago ang ating pananampalataya. Kaya ang malapit doon, ang daming paraan eh. Para lumago ka, daming paraan. Hindi siya naubusan ng paraan. Kaya tayo naman, sunod na lang sunod. Kaya hindi mo naintindihan, sunod ka na lang sunod. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alapay natin, malapay lang. Amen? Pag krusada lang ng araw, sigurado yan. Fasting yan. Pero, sabi natin mga pastor, mga workers, tiisin nyo lang mga pagsubok dito. Darating ang araw, makakarating kayo kung saan-saan na bansa. Parang imposible sa panahon na yan. Parang imposible kasi wala nga din makabili ng pagkain. Paano ka makarating sa ibang bansa? Di ba kung ang pananaw mo malapit lang? Sabi, mala pastor, baka parang panaginip yata sinasabi nyo. Di ba? Ganun lang lumalaro sa may namin. Makakarating kayo. Kayo magiging preacher. Yeah? Tagawas lang kayo ng plato sa pastoral. Tagatapon ng basura. Sabi na pastor, magiging preacher kayo balang araw. Pero alam nyo, hindi naman nangyari lang it didn't happen overnight. Hindi nangyari lang sa magdamag lang. Mahabang proseso. Pag wala kang tsaga, hindi mangyayari yan. Ganun sa spiritual.
matindi ang pagtsatsaga, pero ang Diyos tapat. Pag sinabi niya, gagawin niya. Yung nga lang, you have to go through the process. Dumaan ka sa proseso. Minsan gusto natin tumalon diretso eh. Di ba? Gusto ko lang agad tumalon sa langit, malapay noon. Sabi niya, relax ka lang anak. Lilinisin muna kita bago ka makarating sa langit. Amen ba? Gusto ko malapay noon, pagpalain mo na ako ngayon lang. Minsan ganun tayo. Pero sabi na malapay, anak, pinaproseso pa kita. Di ba? Alam ko, ang nakabubuti sa'yo. Malapakan natin, malapay no? Kinahal, ibigay natin sa malapinon lahat ang ating mga plano. Hayaan natin mag-decide ang ating malapinon. Kasi ang pag tayo nag-decide, baka magkamali tayo. Pero ang Diyos ang decision, sigurado yan. Perfect. Hallelujah! Praise the Lord! Pero kadalasan, yung decision ng Diyos is very uncomfortable to us. Hindi komportable sa atin. Diba? Pero ang mahalaga, kahit masakit sa'yo, sundin mo lang. Dahil God knows, He knows better than us. Alam niya ang ginagawa. Kaya nga si Jose, He knows everything. Alam niya lahat. Alam niya ang nakabubuti sa atin. At hindi naman natin alam eh. Yung darating, hindi natin alam. Siya alam niya. Kaya kahit masakit, gawin mo lang. Sumunod lang tayo. Sigurado yan, makakamit natin ang pangako ng ating malapit. Meron bang pagsubok na hindi masakit? Natural, masakit yan. Masasaktan tayo talaga. Na mahal. Pero ang bunga niyan, kabanalan, katuwiran, pagpapala. Alapahan natin, malapit. Very clear in the Word of God. If you follow the Word of God, if you obey the Word of the Lord, even when it hurts, kahit na masakit sa'yo, ang dulo niyan, tagumpay, pagmanalan, pagpapala, pag-uusig, at buhay na wala hanggan. Purihin ang ating malapay. Kaya, yan, Brother Gerbet. Ano siya, Brother Gerbet? Hindi ko na nakita, nawala bigla eh. Sabi ng iba daw, mahirap maging worker. Sabi niya, masarap pala. Masarap talaga maging worker kung binigay mo na ang buhay mo. Di ba? Praise the Lord. Di ba? Pero marami namang klase ang worker. May worker sa labas, may worker sa loob. Ang mahalaga, nandito ka, nagpupuri ka sa ating malapit. Di ba? Maraming worker. Marami tayong duty. Ang mahalaga, nandito ka. Di ba? Nandito ka nga, hindi ka naman gumagawa dito. Wala din. Di ba? Nasaan dito ka, nasa labas ka, basta gumagawa ka, ang tawag sa'yo, worker. Diba? So, praise the Lord. Amen? We are all workers in the vineyard of the Lord. Lahat tayo worker. Iba-iba lang ang ating duty. Diba? Ganun yan. Kaya nga minamahal, ang sabi na masulatan, He makes all things beautiful in His time. Pagagandahin niya lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Ecclesiastes 3, 10 hanggang 11. Pakibasa. Aklat ng Ecclesiastes 3, hanggang 11. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. 11. Ginawa niya, aking nakita ang sakit na binigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanay. Sakit ha? tayo natin masaktan eh. Amen ba? Iba pag nasaktan na, tisod na eh. Hindi. Sa Biblia, pinintulot ng Diyos masaktan ka para masanay ka. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi nga
Sabi nga ni Job sa kanyang asawa, ikaw na babae, magpapasalamat ka lang ba? Magpupuri ka lang ba? Pag mabubuti lang at tinatanggap mo? Pag masama na ba, hindi ka na ba magpapasalamat? Di ba? Kasi inuusig si Job ng kanyang asawa eh. Ikaw, Job, masyado kang tapat sa Diyos mo. Tingnan mo nangyari sa'yo. Puro ka na sugat. Ilang taon nagkasakit si Job? Ilang taon? 18 years. 18. Pinag-aralan ng mga Bible scholars. Niresearch nila, gaano katagal si Job? Ilang chapter sa aklat ni Job? Ang haba. Hindi sa gumagaling. It took him 18 years. Tayo, baka 18 hours pala, baka na mareklamo ka na eh. Di ba? 18 years eh. 18 hours, kunin mo na ako, 18 years na ako nilalagnat. 18 hours na ako nilalagnat. Pambera. 18 hours pa lang, nagreklamo na. Ito, 18 years. Wala pa natin, wala pa. Hallelujah! Praise the Lord! Alam mo na mahal, sinasanay tayo ng Diyos. Bakit? May matinding pagsubok bago sa mag-rapture. Kaya dito sinasanay ka na para mapasahan mo. Hallelujah! Praise the Lord! Ganun lang Diyos katalino. He is a very wise God. Bago ka bigyan ng mabigat na pagsubok, sasanayin ka muna sa maliliit para mapasahan mo yung mabigat. Kaya sabi yan, aking nakita ang sakit na binigay ng Diyos sa mga anak ng tao. Anak ng mga tao, upang pagsanayan. Iba ayaw masaktan. Iba ayaw masaktan. Ay, kausap nga ako, Kuya Vera, gusto ko na magpakasal. Pero lagi ako nasasaktan. Hindi, sinabi niya eh. Gusto na magpakasal, pero lagi na siya nasasaktan. Ibig niya sabihin, lagi siya nababasted. Yan ang ibig sabihin. Sabi ko, alam mo, maganda na sasaktan ka. Bakit? Ibig sabihin niyan, may nakalaan na the best na malapinong para sa. Diba? Sabi ng iba, hindi kaya yan nangyayari sa'yo kasi for the Lord ka lang talaga. Diba? Maraming ganyan eh. Pero ang mahalaga, inamahal, ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Tuloy ka ng tuloy. Diba? Pagsanayan mo nga yung mga sakit eh. Sakit ng damdamin, sakit ng bulsa, sakit ng isip. Masanay ka dyan. Pero katapos yan, dyan ka itataas ng Diyos. O, 11, ano sabi dyan? 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan yaon. Ayan. Sa English, paano na sa English ang ganda? Lalo sa English ang ganda. He had made everything beautiful in His time. God makes all things beautiful in His time. Ngayon, parang hindi magaganda nangyayari sa'yo, di ba? Parang bigat ng kalooban mo, ang bigat ng buhay mo, di ba? Minsan, ganun ang buhay natin, minsan mabigat. Nangyayari sa atin lahat yan. Pero ang pangako ng Panginoon, pagagandahin niya sa tamang panahon. Di ba? Huwag kang titigil. Huwag kang magdi-discourage. Huwag kang manlupay-pay. He makes all things beautiful in His time. In His time. Sa Kanyang tamang kapanahunan. Hindi sa ating kapanahunan. Amen ba? Kasi kung ating kapanahunan, malapit na ngayon na. Gusto ko ngayon na. Pagandahin mo lang buhay ko ngayon. Ngayon na. Pero sabi ng Biblia, He makes all things beautiful in His own time. Sa Kanyang kapanahunan. Nilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Hindi ka natin maintindihan ang ginawa ng Diyos, ang plano ng Diyos most of the time. Hindi natin naabot. We cannot fully comprehend the mind of God. And nobody can fully understand the will of God. Kung ano lang nasa sulat, yan lang. Minsan, lahat ng susulat yan, hindi pa nga natin lahat yan hindi pa natin lahat maintindihan. Pero ang mahalaga lang sa Panginoon, tuloy ka lang ng tuloy. Tuloy lang tuloy. Yan ang mahalaga sa Kanya. Yung tumutuloy ka, kahit nasasaktan ka na, kahit nawawalan ka na, kahit minsan wala kang material na bagay
Nauubusan ka, kinakapos ka minsan. Ang mahalaga sa kanya, tuloy ka lang ng tuloy. Yan ang mahalaga. Dahil isang araw, gagawin niya maganda lahat. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi tayo dadaan sa pangit, hindi tayo makakarating sa maganda. Sa pangit at sitwasyon. Malinaw sa masulatan. Lahat ng mga prophet, mga apostol, mga nagtagumpay, puro pangit muna ang sitwasyon bago maganda sa huli. Ganun ang Diyos. Di ba? Ang mahal na Kristo, number 1 natin model Pinatay, sinaktan, nilatigo, kinuranan ng tinik. Pero balang na huli, anong sabi? Apocalypse 5:12. Kindly mga seers natin, kindly prepare. 5:12. Nung siya'y pinatay, sinaktan, anong nangyari? 5:12, Apocalypse, kindly read. Apokalipsis, Kapitulo po 5, ang talata po ay 12. Nga nangagsasabi ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalwalhatian at pagpapala. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At nagsasabi ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay. Tayo ba'y pinatay na ba tayo? Patay na ba tayo? Lamahan? Patay na ba? Taas ng kamay yung patay na. Taas ng kamay. Ba, iba takot magtaas. Di mo ba alam, pagpatay ka na, diyan ka pagpapalain? Patay sa sarili, ibig sabihin. Hindi patay sa libingan, hindi yon. Ibig sabihin sa patay na sa ating panahon, patay ka na sa sarili mong ambisyon. Patay ka na sa sarili mong gusto. Yun ang meaning. Sino ang patay na? Taas ang kamay. Iba buhay pa din. Okay lang yan. Isang araw, mamamatay ka rin. Ibig ko sabihin, mamamatay ka na sa sarili mong gusto. Palapakan natin, malapakan. Diba? Ang tawag dyan, dying to self. Self-denial. Yung patay ka na sa sarili mo, hindi patay na ibuburol, hindi ibig sabihin. Patay ka na sa sarili mong gusto. Ang nabubuhay ka lang alang-alang sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Yun ibig sabihin. Ang Hesus Kristo, literal na pinatay, katawan. Kailangan niya talaga. Kailangan niya mamatay physically. Kasi kung hindi mangyari yun, hindi tayo mapapatawad. Tayo naman na, Kristiyano na, pinatawad na, kailangan natin mamatay din. Hindi na sa katawan. Mamatay sa sarili nating adhikain. Yun ang meaning. Di ba? May kasalanan, may tukso. Pagpatay ka na, hindi ka na matutukso, patay ka na Di ba? Pag buhay ka pa, matutukso, buhay ka pa Pero pag patay ka na, hindi natatalab sa yung tukso. Palapakan natin, malapay lang. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Patay na. Mayroon bang patay na natutokso pa? Pag natutokso ka pa sa kasalanan, buhay ka pa. Sabi naman ng pastor, gusto mo mamatay, mag-ayuno ka na mahaba para mamatay yung kasalanan. Pati kahinaan mo. Magpuri ka na mahaba araw-araw. Sigurado yan, patay ang kahinaan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Ayan. Nang sabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan. Pagpatay ka na, tatanggap ka ng power ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kailangan susunod, patay ka na sa sarili mo. Patay na tayo sa sarili natin. Meron kang power, meron kang anointing. Diba? Pag nalalayan ka sa may sakit, ang mga sakit gagaling. Bakit? Patay ka na sa sarili mo Hallelujah! Praise the Lord! Kayamanan, ayan. Yan ang gusto marami. Kayamanan, taas ang kamay. Kayo naman, nahiya pa kayo. Taas ang kamay, nagustuhan kayamanan. Para mapunta sa'yo. Yung nga lang, mamatay ka muna. Ibig sabihin, patay ka na sa sarili. Ano ibig sabihin? Hindi na tayo nasusunod. Diyos na nasusunod. Pag sinabi ng mga Pinoon, anak, tumulong ka sa krusada para may maligtas. Patay ka na. Ano ngayon? Ano ngayon kung wala kong pag-upay, bigay ko. Hindi mo alam, pagpatay ka na, lalo kang pinagpapala. Malapangan natin, malapay na. Hallelujah! Praise the Lord! Sa Biblia, ang nais mawalan alang-alang sa akin, lalo magkakaroon.
Sinabi na pa yun. Ang nais magkaroon, nawawalan. Bakit? Wala kang pananampalataya eh. Ang gusto ng Diyos, pag anak ka ng Diyos, mabuhay ka sa pananampalataya. Hallelujah! Praise the Lord! May kapatiran tayo ng araw, naalala ko. Ipatuto ko lang sa inyo, 1983, krusada sa Loton. Sa Loton ng araw. Nakita yung Loton dyan, yung may post office yan, Manila Post Office. Oh, ano pa yan? Medyo hindi pa maganda yung lugar na yan. Wala pa yung mga halaman dyan. Bakante lang yan. Kusada dyan. May dumalo tayong kapatiran from Tondo, Manila. Nakalimutan ko ng pangalan. Nung araw, 1983, yung 50 pesos, malaking pera pa yon. Ang kayang pera, 50 pesos lang, last money. Sabi ng nangaral sa magbigay kayo, ang Diyos pagpapalain ka. Sabi niya, subukan ko nga, baka totoo. Yung last money niya, binigay niya. Wala siyang pamasahe pa uwi. Naglakad siya. Tumawid siya sa Escolta Bridge. Tama ba yun? May tulay dyan, Escolta eh. Puntang Tondo eh. Ha? Punta Divisoria. O yan. Habang nasa gitna na siya ng tulay, mayroon siyang nasipa na supot na kulay brown. Nagulat siya dahil ang dami naman tao, sila nakasipa. Nung binuksan niya, bandel na pera ang titigas. Palapakan natin. Bagong-bago. Yung 50 pesos na kanyang binigay, ang daming kapalit, ang kapal, isang bandel na pera. Saan galing yun? Ang dami na lalakad doon. Bakit siya lang nakakita? Ibig sabihin, Diyos ang nagbigay. Palapakan natin, malapakan. Hallelujah. Kaya nung narinig ng mga worker yan, inong araw puro krusada, mayroon sila nakitang supot din. Sabi na, naku, baka ito parido ng pagpapala ng kapatiran. Kakabit sila ng streamer, gabi. Uy, may supot, hinto tayo, hinto. Kita niyo, brown na, baka siya kapatiran, nagpatuto, baka naman din yan, bundle din. Sinipa nila, pagbukas nila, biglang nangamoy. Pagbukas nila, biglang baho ng amoy. Kinapon nila. Alam nila, anong laman? Huwag ka talaga maghangad. Bahala Diyos sa'yo. Di ba? Sa kaisip ng baka, magpapala at sigurado to. Nagkamali. Iba. Yung mga hindi naghangad, yun tuloy binigyan. Ito ang Biblia. Ang nais mawala, nagkakaroon. Ang nagkakaroon, mawawala. Di natatawa lang ako kasi totoo talaga nangyari yun. Tawa kami na. Ba't yung mga pastor, tawa ng tawa eh. Kwento yung mga worker pag-uwi. Tawa na pastor. Ayan. Isip nyo kasi, puro pera eh. Kung saan na tayo, balang araw, maraming pagpapala ang bibigay naman ako. Hindi po masama ang pera. Ha? Pag marami kang pera, maganda yan. Pinagpala ka ng ating malapin. Pero bago lumating yan, kadalasan, maraming pagsubok. Amen? Kami na mahal. Tuloy lang ka sa paglilingkod. Huwag kang titigil. Kahit nasasaktan ka, tuloy ka lang. Dahil maraming pagpapala naghintay sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Huling talata, minamahal. Inuumaga na tayo. Hindi natin maubos yung mga talata binabasa natin. Dito sa Santiago 5. Nabasa na ba natin yan? Santiago 5:10, 11. Huling talata, kindly mga sinners, kindly prepare. Santiago, Kabanata 5:10 hanggang 11. Ulan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang mga nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangpangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon. Sabi dyan, kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Di ba? Si Jeremiah, pinatay. Si Isaiah, pinatay.
Kung nandun natin ang halimbawa, tayo, hindi na tayo pinapatay ngayon lah. Amen ba? Nasasaktan lamang tayo, hindi na tayo pinapatay. Sabi naman, kunan ang halimbawa. Di ba? 11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Ayan na nga. At inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamawain ng Panginoon. Alam mo pagtitiis ni Job? Napakatagal niya nagkasakit. Mula ulo hanggang paa. Puro sugat. Inuuod ang katawan ni Job. Sabi ng kanyang asawa babae, sumpain mo na ang Diyos mo, Job, para mamatay ka na. Diba? Ang sabi ng Job, ikaw babae, mabuti ka lang ba? Magpapasalamat ka lang ba? Pag mabubuting bagay mo lang tinatanggap sa mga Panginoon? Kung masama, hindi ka rin ba magpapasalamat? Sabi ng Panginoon, sabi ni Job, ako'y lumabas sa baybata na wala, ako'y alis na wala, purihin ang Panginoon. Diba? Wala ako, na ako'y pinanganak. Kung mawalan ako ngayon, walang problema. Magpupuri pa rin ako sa ating malaki. Pero anong sabi dyan? We have heard the patience of Job. Nakita natin ang patience. Grabe ang patience ni Job. Grabe ang kanyang pagpapahinuhod. Patience. And have seen the hand of the Lord. At nakita natin ang mahal na Panginoon sa huli. Na ang pagtitiis mo hindi pala nakalimutan. Palakpakan natin, palakpakan. Have seen the hand of the Lord. Nakita natin ang pagtitiis, pero sa huli, hindi pala nakalimutan ng Diyos. Binalik ng Diyos ang nawala. Doble-doble ang nawala kay Job. Palakpakan natin, malapay no. Nakikita ba ng Diyos ang pagtitiis natin ngayon? Ang pagsubok mo, nakikita ba yan? Kitang-kita. At bandang huli, pag hindi ka titigil sa paglilingkod, mayroon nakalaan sa iyo. Dahil ang Diyos ay maawain at mahabagin. He is so merciful and compassionate. Lahat ng dinaanan mo na sakit, susuklian niya ng kaligayahan. Yun nga lang, huwag kang titigil. Kaya mga pagsubok natin ngayon, yan lamang ay training para sa mabigat na pagsubok bago mag-rapture. Bago dagitin ng mga banal, ay mabigat na pagsubok, papipilian ng mga tao, papiliin ka. Tatak ng Diablo o Diyos. Yan ang pinakabato. Napakahirap yan. Kasi pag hindi ka nagpatatak, you can never buy anymore. Hindi ka na makakakain. Yan ang pinakamabigat na pagsubok bago mag-rapture. Kaya yung mga subok natin dito ngayon, yan ay mga training lamang para sa mabigat. Amen? Pero tandaan natin, ang Diyos natin napakamahabagin. Pagkatapos mo magtiis, God will bless you. He will strengthen you, palalakasin ka. He will build your character. Magiging matibay at banal ka na sa harapan ng ating malapit. At habang tayo maawit, as we sing the song, Cosme natin, Tagalog, hallelujah. Habang tayo maawit, misama mo natin, bigyan ng papuri ang ating malapit. Napaka banal, napakatuwid, napakamahabagin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magpuri tayo, minsan ang pa. Dakila ka, malapino. You're holy, Lord. Sa Diyos naman tumingin at magalay ng walang saysay at pumasa siya'y malulungkot. Jesus. Pagkat ang nais niya, ang buhay ko'y kanya. Taos puso iya'y upang ako'y gamitin niya.
Lord. Yes, Lord. Ano man ang nais mo, ito'y sasabihin ko. Kahit ano ang ibig mo, pagkali man, handa ako. Ihahandog sa'yo, Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging ayaw, ang buhay ko. Jesus. Patuloy tayo magpuri, minamahal. Ihandog natin ating mga buhay para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, Lord Jesus. Sa Diyos naman at mag-alay na walang saysay at tumasa siya'y malulugod. Pagkatandais niya ang buhay kanya. Taos pusong iyay upang Jesus. Hallelujah, my Jesus. Hallelujah, my Lord. ihahandog sa'yo, Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay, ang buhay ay kumipon, gamitin mo, sa'yo ay tanging lando. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ihahandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. I love you, Lord. Tuloy tayo mawit ko naman. Paglikod sa'yo, hindi ang puso. Ang buhay ko Hallelujah. My Jesus. Hallelujah. ay sa'yo. Ano man ang nais mo, ito'y susundin ko.
Bless the Lord, bless the Holy Spirit. In the name of Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ating mga Pinoon. Ibigay natin ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating napakabait na ating mga Pinoon. Bago ka pagpalain, bago ka maging sakdal na mahal, dadaan ka talaga na masasaktan ka. Tayo, masasaktan tayo. Sigurado yan. Pag handa ka sumunod sa kalooban ng Diyos, masasaktan ka. Pero sa dulo niyan, kaligayahan, pagpapala at buhay na walang hanggan. Pinagpala kayo, minamahal. Sa unang dalangin natin na Pastor, pinagpala po kayo. Pinagpala tayo. Nagpala ka. Tiisin mo lang, minamahal. Tiisin mo lang mga sakit. Tiisin mo lang yan. Dahil isang araw, lahat gagawin maganda ng ating mga Pinoy ang mangyayari sa atin. God will make all things beautiful in His time. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Salamat si masalita, Malapino. Ikaw ang Diyos, hindi nakakalimot. Ang aming dinadaanan, hindi mo nakalimutan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Habang nandito pa ang matamis sa presensya ng mga Pinoon, patuloy tayo makipag-ugnay sa ating malapit ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Patuloy tayo makipag-ugnay na mga dakila na ating Diyos. Hallelujah, this is Jesus.
Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay tanging lahat ko. Ihandog sa'yo, Diyos, ang lahat sa akin. Palakpakan natin at imalapin mo. The praises, the glory, and honor, and worship be unto our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nalangin tayo. Ano mga kailangan ninyo? Buhay ang ating malapit. Ano mga kailangan mo? Magpuri ka lang, magsamba ka lang. Kaya yan ibigay ng ating mahal na Jesus. Huwag ka matakot sa kinabukasan mo, minamahal. Huwag ka mag-alala. Huwag ka magmadali. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Huwag kang magmadali. Gusto mo na pinun, magtyaga ka lang at isang araw, ibibigay lahat ng kahilingan mo. Hallelujah! Praise the Lord! Magkakaproblema tayo pag nagmamadali tayo. Inuunahan natin ang gusto ng Malapinoon. Gusto niya, magtiis lamang tayo. Alam niya ano ang the best para sa atin. Tayo manalangin na mahal. Ilagay niyo yung mga kamay sa ulo. May sakit. Ating mga webcast viewers, sa ating mga minamahal na kapatiran. May sakit, may problema kayo. Sa ating panalangin na may pagkakaisa. Sigurado yan, may katugunan mula sa ating Malapit Jesus. So nang dalangin rin mga pastor. Malapit Jesus, pagaling mga may sakit tayong kapatiran. Mga prayer request, ikaw pagkaloob, mga kahilingan, aming mga webcast viewers, mga kailang kahilingan, pagaling mo, kagalingan, karamdaman, kalutasan, problema, pagpapalang, financial, gitsa spiritual. Paggalus kanila Malapinoon, grant the request of Lord. So nang dalangin mga pastor, in Jesus' name, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Dahil sinasaway lahat yung mga kaaway. Demonyo ng mga karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, stroke. Makahirapan, inutusan kita. Ngayon din, lumayas ka. Malak ng Diyos. I-command you, demons of poverty, sickness. I-command you in Jesus' name, kasal. Right now, in the name of Jesus, be healed in Jesus' name. Problem be solved in the name of Jesus. Be healed. Problem be solved. Be blessed in the name of Jesus. Receive the blessings right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo, pinagpala kayo natin, malapo? Sampalataya naman yan, dahil ang Diyos napakabait. Napakadakila, napakabait. Walang katumbas ang kanyang kabaitan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sabi ka, tatlong beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ng lubusan natin, mahal na